In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask you to protect all of us, our guests, our hosts, and those who are listening over the radio and viewing over the FB Live, from sickness, from all harm, and from all accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I commission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as He will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect us all. This we ask in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. For Christmas countdown, we have 69 days more to go before Christmas. Tapos, we have exactly 15 days to go before All Saints Day. That's going to be on November 1. And 16 days to go before All Souls Day. That's going to be on November 2. In connection with this, medyo may ara kita nga special nga program nga but dina-forewarn namon sa amon nga mga listeners and viewers nga ang amon nga program subong doesn't mean to scare you, no? Kay this is just going to inform you sa mga mga previous namon nga mga naibalaan nga mga practices, mga albularyo, mga hiwit-hiwit dira nga no, which is in connection sa mga Halloween naton dire sa All Souls Day naton. So subong ang atong nga topiko is a day in life of an albularyo or faith healer, kumbaga, no? So ang aton guest is a catechist and a capellan leader and CFD coordinator parochial unit Birhen sang Candelaria. Tapos CFD member of Diocese of Kabangkalan. It's an honor to have the presence of Brother Peter Plagero. Sir, good morning and welcome to 40. Good morning, sir. Sir, ang microphone, sir. Sige, good morning sa tanan nga tagpalamati sa aton radio station diri sa Bacolod. Kag-una gali sa tanan, ginatami ako sing mayong aga ang aton mga tagpalamati dira sa parokya naton sang Uringao, labi na gid dira sa kapilya sang San Miguel. Sila ni nang Judith Flores sa Flores family, sinang Baby Selga, kag sa tanan gid nga naga-support sa aton sini nga programa. Kag labi na gid gina-greet man aton si may aga ang aton labi na gid ang aton station manager diri sa aton DYEF. Labi na ginatamiyaw ko man si mayong aga si Father Romeo Daob nga siya gid ang rason kun nga natigayon ini tungod si Aphanugot nga nakaabot kita diri sa San Sebastian Cathedral kag subong ari kita nag-guest diri sa muni nga programa. So dako gid nga opportunity man sa akon kag sa tanan nga makigbahin man kita o kon makahatag kita sing mga dugang pagtuon o kon may ma-share man nato ang aton inagihan bilang isa ka former albularyo nga madumduman ko lang sa una kag ang mga naagyan ko bala sang una. So amo na subong ang dalon namon sini nga program para matagaan sing kasanagan ang aton mga tagpalamati, ilabi na gid ang aton mga Katoliko man nga mga kauturan nga hasta subong nagapabilin pa sa sini nga mga practices. So tagaan naton asang katagan diri sa aton testimonya diri man sa sini nga programa. Sir? Okay, so medyo icing pa lang na Icing pa lang na. Details coming up. But anyway, isa man ka shout out
kamalipayon nga Biyernes sa aton nga beloved Bishop of Bacolod, Most Reverend Patricio Buzon, kag aton nga Vicar General nga si Reverend Monsignor Ronaldo Quijano, aton nga Social Communications Director kag Chancellor Secretary Reverend Father Marvin Labasan, HR Director and Property Custodian nga si Reverend Father Gregorio Neri, kag ang aton nga Economist nga si Reverend Father Rene Gailon. Sa aton nga personnel, dira na yun sa may Barangay Sumag ang aton transmitter technicians nga si Sirs Edward Molikin and Edgar Moncada. Kag diri naman sa aton nga studio ang aton nga General Manager and Judicial Vicar nga si Reverend Father Dominic De Ramas. Aton nga Broadcast Traffic Operations External Community Partnership nga si Miss Joy or Mary Joy Espinosa. Aton nga Chief Broadcast Engineer and ever sexy and available nga engineer namon diri sa DYAF. Available pa niya, available. Send in your applications. Si Engineer Tricia Alea Sapol and ang atong nga creatives nga si Sir Stanley Ralph Ligna. Recently, we had two huge success nga celebration. Last Wednesday, that is October 15, we just had our National or General Assembly sang Barangay Sang Birhen. Tapos sang kahapon, which is 16th of October, nga we had our Pontifical Coronation sang Birhen sang Barangay. So, ining event was a huge success. So congratulations gid first and foremost sa aton nga beloved Bishop Most Reverend Patricio Buzon kag aton nga Vicar General nga si Reverend Monsignor Ronaldo Quijano. Also congratulations man sa aton nga organizer sa ini nga duha ka event, no? Tapos sa tanan nga members na national and local members ang aton nga Barangay Sang Birhen kag ang aton nga beloved guests sa inyo tanan kay tungod sa inyong mga contribution sa inyo nga sa pagbulig to make this both event is huge success. So once again, congratulations. So going back sa atong nga topiko, so it's all about a day in life of an albularyo or faith healer. Ako yan, during our time yan, na-experience ko pa ni. I just don't know subong nga mga millennials kung kay ang first question ko ni, uso pa ni, ang especially nga subong nga panyempong mga kabataan, no? But anyway, before we proceed, no, Sir, Brother Peter, no, okay lang, Brother Peter, itawag ko. Okay, aside sang mga dinhatag ko na sa imo nga information, sino pagid si Brother Peter nga dapat namon may balawan? Sa akon kabuhi bilang isa ka halis sa akon pamilya, sa akon ginikanan, nagaserve na sila sa simbahan sang una. Gani nakabugtaw kami sa sining kalibutan nga ara nga daan sila ni Papa kag ni Mama sa simbahan. Although nga may mga practices nga daan sila sang una nga abi kuya iagid ya sang Ginoo. Halimbawa ang mga lihi-lihi, mga orasyon, hindi na malikawan both side. Mama ko kag papa, may mga practices at the time. Pero akon papa sang una, leader sang amon katilingban, siya man ang kapilian leader man. So hasta nga nakatapos ako eskwela, nag-serve na ako sa parokya namon bilang katekes kag sa ulihi nangin Paris Youth Coordinator man ako dira sa parokya sang Oringaw. Pero besides sina, madamo man ako sang wala panaybalan sa piyak sa akon pagkakatekesta. Kag nga since 2005 dra ko nag-start nga nangin albularyo nga hindi mala sila wala man sa plano sa kabuhi pero inabalang at that time sa akon niya pagpati sa akong kagalingon nga gifted ako nga pinili ako sang Ginoo kay tungod nga may ara ako dong inasiling bala naton nga do pinasahi nga ikasarang compare sang iban timo na nga abi ko ang akon kinaadman sa pagpamulong is halin gid sa Dios kay simpre wala man bala sang
dugay na ako nga katekes, wala man balasang explanation na rin sa simbahan nga bawal ang mga ina. So wala balasang dalo mga katekes mga nabaton although nga katekes ako. So amo na ang natabo. So nagsugod ang tanan. Una gina-encounter ko is nga nakabalo ko nga may kakayahan ako mamulong sang una is 2005 di ko na malipat. So una nga encounter ko nga mga kaso is possess. At that time wala gid ko ya sang knowledge about sina. So dito lang ko ya nag-attract sa akon kaugalingon nga may isa ka possess nga parente namon. Ang isa ka albularyo kuno nga nagbulong dito nagsurrender na kay ginkugaya. And then sang ako na ang nagatubang napagwa ko ang demonyo, ginhambalan ko lang agwa kada, mano kada. So daw dito bala nagsugod nga siling ko kung nagpati sa ako ng demonyo but siling ko na muna so damo na to. Until the time nga nagtuon na gid ko sang mga amo nga practices sa mga orasyon. So damo lang mga ritual para nga paano naton mapalayas kuno ang mga evil spirits nga nagasulod. Until nga tungod perti kabudlay ang kaso sang akon paryente nga na possess hasta nga may isa ka grupo nga nakadtuan ko nga masiling naton bala nga abi ko yaman sa Ginoo kay simpre ang ginagamit nila nga mga practices di man sa aton Catholic nagarosary. So di ko lang pag-mention kung ano na sa nga grupo. So dira gid ko nag-start nga damo na ko nabalaan sa mga pamulong ni. Damo na ko mga orasyon, mga Latin nga nabalaan sa pagpamulong. Although ang iban sina nga mga Latin halin man na sa akon papa kag mama kay may mga ara man na sila sang una. Halin man sa ila katigulangan. So baga daw nag-combine at the time. So damo may mga pasyente na ko nga nakaibalo nga amo ko na nagabulig ako sa ila. So kapag makilala ka sang tao nga mo nang imo trabaho so nagapalapit sila sa imo either mga kaso sang mga hilat-hilanat ginakuan ko na kung sa Cebuano pa ba dapatan ra nimo maayo ma-okay na sila. So maamis ka sa imo gahom kay abi mo halin gini sa Dios kay nga makapaayo man. Tiyan mo na nga sulod sang 18 ka tuig damo na ko pasyente kag mostly ang encounter ko ng mga pasyente is possess. So kung baga daw kung sa simbahan naton kung may minister of healing exorcism kita daw sa akon daw kung dira sa pagkalborado amo na specialty ko man. So amo na gani nga isa sa mga pasyente ko ang manghod sining aton upod subong diri sa studio isa man na sa nag-unakon sang una. Pero ang pamangkot kung paano ako nakadiskubre nga ang akon gahom bisan pa pangayo ako sa mga masakiton o kung sa may mga sanib paano ko nadiskubre nga inigali hindi halin sa Dios. So mo nang pinaka pamangkot dira sir. So sir no correct me if I'm wrong no. Bali ang ini siya nga shall we consider is as a gift hindi ba ang imong nga pagkuha sang ini nga maka-heal ka na ano na-inherit mo ni sa ginikanan mo? Yes sir kay ang ako nga lolo nga daan may knowledge na about sina. So bati ko gani si lolo ko kabalo na to ya time na mag-curse bala maghiwit na muna. O way ko na siya na abdan gid kay nagigulang na siya napatay sa gamay pa ko to napatay. Pero abi ko ya una-una nga nag-abot sa akon nga siling ko nga do lain inang miara ko ya gift of vision. Inang miara ko makita nga isa ka butang nga wala pa natabo. Pagkahapon amo nang adlaw matabo ginasa kag disim gid. Kag amoy na siya nga na attract ako kay first encounter ko sang pasyente ko nga possess. Sang aga na nakita ko na vision pero way ko ya kabalo nga ang panawag sa ganina vision. Abi ko ya sang una illusion ko lang to pero hindi illusion kay hindi kung sila kabala illusion ina blang do gina-drawing mo si muna ang mga pangitabo nga ikaw ang gakuan pero ang vision gali ang ginatawag lain inang balang may makita ka nga hindi mo gusto nga makita pero makita mo siya dason natabo. So masiling to kwan sa akon kaugalingon siling ko huling gini sa Ginoo sa akon kay mo na nag-ayo. Pero actually as albularyo sang una kag sa mga albularyo man nga nagapamati subong nga mga utod naton kabalogid ko nga mga devoted ini sila
kagabalogid ko sang heart nila nga ngila mala na purpose bala sa pagka-albularyo is makabulig. Kay bilang Kristiyano bala, ang heart naton is bilang Pilipino, amo na makabulig sa isig katao, dako na ang kalipay naton. Kaysa akon pagka-albularyo, sang una way man ko gapabayad. Kalipay ko na iya makabulig, makapaayo ko tao. So wala man sang malain siguro sa pagbulig, ugaling lang may mga na-discovery ko later na. Sulod sa 18 ka tuig nga ang gap ko gali is makasiling ko bala nga hindi gid siya tuod nga halin sa Dios. Pwede nga gindisib lang ako kag mga tao nga nagapalapit sa akon. Diya mo na subong ang akon i-share sa aton mga tagpalamati. Ang pamangkot nga paano mo nabalaan nga hindi halin sa Dios kay nagapaayo gani sa mga masakiton, nagapalayas ang demonyo. So isa siguro sa mga nakatudlo sa akon ang natabo sa akon amay mismo. No, isa ni kabutang no nga do subong niya daw public confession ni sa akon mga utod, wala ni sila kabalo sang natabo sang tutuod nga natabo during nga nagmasakit ang akon amay. Kay ako lang naara sa kiliran permis ang akon mama kag papa, kay simpre ako lang ang wala pamilya sa amon, ako lang ang wala asawa sa amon pamilya. So kung sa mga kuan pa tubtub subong ara pa ko sa poder sa akon iloy. So at that time samtang nagamasakit ang akon amay, pirmi na naman pa doktor, dako na kami sa doktor, balik-balik lang kami. Ang finding sa doktor, amana pneumonia, so kaluya sa akon akon papa. Tigapate man lang ko nga muna ang sakit sa akon papa. For at the time, damo pasyente ka kinadto sa akon during pagid sang pandemic, sang quarantine time. 4 bala ka poses ang gindala sa amon balay. Hindi ra gid siya katiner sila kasi siyempre may process. Sa amon yang albularyo may process. May process ina siya, hindi niya basta-basta nga makakasila. Ang process na mo niya, sir, ng damo kami yung mga ritual, may mga tuob-tuob, may ano pag mga ibang dara nga ginahimo sa albularyo para nga mahaayo sila. So dito ako natingala nga sa iban nga mga tao makapaayo ko. Pero pag abot sa akon amay mo na gid nga wala epekto ang imo pagpamulong. Amon ako nga question. Kisa sa ato nga time gani daw gina-question ko ng Ginoo, Lord, ang akon papa ga-serve sa simbahan, halin sang gamay pa ko ara na sa simbahan. Si papa kag si mama gapakilala sa amon nga may Dios ang kalibutan, nga may simbahan. Pero nga amon ni ang nangin premyo sa akon amay, grabe nga pag-anto siya balatian. Nakaluoy bala sa akon papa nga do hindi pa nimo mabaton. Although ginabaton man naton nga ang tanan nga tawo may katapusan, pero sa sato bala nga paagi nakita ko sa akon amay, didto ko nagduda. So mahinala na ko nga daan sang ara pa si papa. Normal lang ginabatyag. Halimbawa makasiling ko nga si papa at the same time sa to nga may demonic harassment. O galing ina nga butang hindi ko pwede maako sa akon mga utod. Kay karon basi balikan nila ako kag masiling sila. Kabalo kagali nga aton papa may harassment o kun may sanib nga hindi mo kaya nga paayuhon kay albularyo ka man nga pangbulong ka sa iban. Amo na ginantisipar ko nga i-respect nila sa akon nga pamangkot. So ang natabo sina do gintago ko ina nga sitwasyon. Kay pila ka beses amo ning natabo nga na-detect ko nga si papa may something. Si papa pwede na siya kaluya bilong adlaw gahigda na lang na siya sa katri amo na ginaalagaan sa akon mama. So gabi na ako mag-abot kay halin sa akon obra, mag-abot gani ko mga almost mga alas 8. Si mama ya nagakatulugan na sang subar nga kakapoy pagdipara kay papa. Kibot lang ko nga si papa nga masakiton amo pa nang maabre sa amon puertahan. Masakiton ha, iway na iya bangon-bangon bilong adlaw. Makita ko si papa do kabaskog lang sa iya, pero ang hindi ko lang gid ma-explain sa akon kaugalingon. Pirmi mo kayo ka-encounter mga poses. Ang makita ko sa iya mata kag sa iya panggiho, daw like sang tao nga may sanib. So na iya mata balaga pula-pula nga gatulog sa akon. Masiling ko pa mayong gabi. Hindi na magsabat, tulokon niya lang ko nga tulokon. Siling ko pa mayong gabi. Pikpikon ko pa ng abaga kag magsabat na si papa. Masiling sa dayon, ha? Ari ka na? Inabalang dula siya kabalong ari na ko nga siya gina nag-abri sa akon. May something abo na sir. Hindi lang nakaisa na tabo. Siling ko si papa may sanib. Pero hindi ko ma-explain kay gintry ko man bulong hindi gid siya mag-epekto. Wala epekto. So dito ko one question tubtob nga napatay si papa 2022 February 13. Nag-question ako sa Ginoo. Siling ko, Lord, nagbulig ko sa iban nga tao. Mga akong papa hindi naman mapaayo, nag-anto siya. Dasun dala-dala ko gidya sa akon niya balatyagon nga si papa
amo to ang kaso, pero hindi ko masolve. Sa iban nga tao masolve ko man. Dito na ko nagtaka. And then bilang Katoliko, may background mo ko jutay sa CFD at that time, pero hindi pa ko formal gid nga official nga kwan sa CFD. Kag nagamat-amat ko tuon. So uso naman social media, amat-amat ko. Nag-scroll ko sa YouTube. Isa sa mga talk ni Father Darwin nakita ko. Kag una nga topic dito nakita ko sa YouTube ginhambal ni Father Darwin is about sang habak. Di kay ako bilang albularyo obra ko habak. Siling ni Father Darwin, ang habak ay di na sa demonyo. Kay dito sa impyerno, no ID, no entry. Amo na kay may ID ka na, so masiling na kuno si Lucifer, welcome to the family. Siling ko, habak? Tigin basa ko bala tuod. Hala, biblical. Dito na ko nag-interest ka mag-ukay sa mga bersikulo sa Biblia, kag magtuon sang catechism sang simbahan. Kag dason, isa pa sa mga talk ni Father Darwin ang siling niya na ara sa Catechism 21:16, 21:17. Siling ko anong ara dira haw? Sus pagbasa ko dira. Asa totoo lang mga tagpanamati amo gining na diskubrihan ko. Daw gininat ang akon ulo sa makabati ko sa nabasahan ko ina. Siling dira, all forms of divination are to be rejected. Recourse to satans or demons. Ina balang dogin takluban ka langit sa nabasa mo na. Siling ko tuod ni ayhan. Pero ato nga time sir, hindi pa basta-basta nga masiling ko nga i-give up kung akon pagka-albularyo. Nag-research pa ko. Kay kung siling nga tao lang siguro nga upod ko man nga tumulo ang masiling sa akon directly, basi makakita ko kontra kay hindi ko pati nga hindi iya sa Ginoo nga akon ginaangkon nagahom. Hadlok ni sa akon ang demonyo. Amo na iya sa akon niya prinsipyo sang una. Pero at the time, nagakuan ko, mga almost 1 year gid man guro ang process. Kaya ang akong conversion process, hindi na sila nga instantly, pagkabuwas, nagbago ka na dayon, hindi. Nagtuon ko maayo. Kagin padalman ko ang aton mga doktrina sang simbahan. Kag dira ako na-discovery. Kaya pala, ako sa Tagalopa, ako pala ang nagkakamali. Kaya, ginabasol ko pa ang Ginoo nga, amo ni Lord, ginahatag mo sa amon, amo ni, ginahatag mo sa akong papa, nga amo ni, na-discoveryhan ko. Sunod sa mga pagtuon, labi na gid sa mga catechism maginahatag sa mga deliverance ministry, dira ko nabalaan. Kung isa ka gali ka albularyo, yes, may gahom ka sa pag-ayos iban nga tao. Luwas ang imong pamilya. Kay siling pa ni Father Darwin nga tagaan ka gahom sa pag-ayos sa mga iban nga mga tao sa kondisyon nga imong pamilya sa ila na. So, I try nga akon gid tuod gin pamalandungan. Tanan ko nga mga kilala nga albularyo, may mga something sa ila pamilya. May ara sila bata nga gahikog, gakapatay, inang balang hindi ma-explain kung anong sakit. Kay tungod gali retaliation ina sang evil spirit. Kay butsilingon nakapulos ka sa iya gahom pero may kabaylo. Amo na gali ang evil spirit. Daw negosyante na siya nga hindi siya gusto ya nga iya ginansya gamay lang, gusto niya pilo-pilo iya ginansya. Kag ang collateral sina kung ikaw isa ka albularyo, pamilya mo. Amo na yan personal na karanasan ko. Amo na tub-tub subong mga listeners. Ari pa na ang pila sa akong dughan sa natabo sa akong amay. Siling ko, kung temprano lang ko tani nakabalo, kag na-renounce ko initanan, siguro basi pa lang ang papa ko ara pa subong. Kay si papa ko nga daan, otro man to nga, occult practitioners. Pwerte to ka epektibo magbulong. Isa lang kahikap, isa kapag huyop, ayaw ang sakit. Sang isang tayo mga bakod pa siya. So, base siguro kung wala man ko nag-renounce o kung base sa ulihi amo man ang matabo sa akon. Di amo na nga natabo ato tanan sa akon kabuhi. Tungod ginatawag lack of knowledge bisan sa aton doktrina bilang Katoliko. Kadamo pagali sa mga buta nga wala nato na insindihan. So, amo na sir nga nagpaninguha gid ko sa pagpainsindi sa aton mga kauturan nga ang pag-angkon gali isang pag-angkon sang mga gahom gali nga nindigikan sa Ginoo. Although nga bisan ang ginagamit aton nga mga prayer dira, mga albularyo kabalo na sila, mga utod ko man ang iba, mga utod ko na sila, mga utod naton sila. Although nga ginagamit aton dira nga prayer sa mga orasyon naton, ang mga prayer man nga basic prayer sa aton simbahan, ang Our Father, ang mga Hail Marys na may mga kuan pa na mo, may mga limit pa na kung pila ka Hail Marys amo na para magsagod sina nga mga pulong.
Pero nga nabalaan ko nga hindi nasalin sa Dios. Kaya una wala na yagin approve sa simbahan. Wala na yagin tago lang na sang mga matawag kita, include na akong kagulingon, matawag kita siya na nga occultista kay nga aman. Inay ang aton magahom maginangkon niya, wala na ya sa simbahan. Kag biblically kun aton balikan mga utod, mga listeners, mga albularyo, mga kaparintihan ko nagapamati. Mo shout out na gali no sa some parts of Calatrava. Damo gid nakali ng amon pamilya. Bisan pa man masiling kita nga nagahimo kita sang kaayuhan. Tungod ng aton gahom maginangkon indi gikan sa Dios, bisan pa man nagapaayo tungod may kabaylo ina. So try naton nga kilalahon kung ano bala ang totoo nga teaching sa simbahan. Kay wala ay nagitugot sa simbahan, bon silingon, wala ginagitugot sa langit. Di na mabasa Mateo 16:19. Ang authority sang simbahan ara sa aton, ara agi sa aton simbahan, wala niya ginbilin misan sino nga mga albularyo. So kung ano ang tugot sa simbahan, may panugot sa langit. Kung anong gindumili sa simbahan, gindumili man sa langit. Mateo 16:19. Authority ina ginhatag ni Ginoong Jesucristo kay San Pedro, which is ang pinakauna naton nga Santo Papa. So dira pa lang nga daan may problema na kita mga utod nakon nga mga albularyo. Kag siguro ang pinakarason siguro ninyo sa mga nagapamati subong, try to review. Kay sa uli ko lang nabalaan. Ako yung sang una, akoon ko, bisan katekista ko, lack of appreciation na sa aton mga sakramento. Hindi ko na-appreciate ang santos nga misa. Ang misa, kung okay lang makatambong, okay lang dili, okay lang. Pero sa totoo lang gali, sang natunan na nakon, ang santo, ang Eucharistia, amo ang aton kabuhi. Gani, natingala ko sa una, sige ko pamulong, way mang kumpisal, way mang kukisa pangalawat. Kaya nga man, gisalig na ko sa kong gahom. Honestly, damo ko kilala ng albularyo, way na may gasimba. Kaya nga man, gisalig na sa ila gahom. Kag hindi mo malikawan, may araman ng mga active sa simbahan, minister pang iban, katekista, pariyo sa akon, albularyo. Di mga utod, amo na subong sa aton dire, nagpasalamat ako, ginhatag ini nga opportunity nga makahatag kita gamay nga pagtuon. Ini personal ko ni nga ka inagihan sa akon kabuhi. Nga gusto ko man i-share sa inyo kung ano ba lang kakatabo sa aton kabuhi during mabiktima kita sining mga occultism practices damo ni sa aton. So ginabasa ko ang catechism sa aton simbahan, try niyo basa dira mga utod sa kuno kung may sisisi kamo. Catechism of the Catholic Church 21:16 kag 21:17. Kag hindi lang na amo na sa Catechism 21:11 ginpatagi dira nga ang aton pagtuo sa mga superstitious, mga disparates, isa ina kapag talikod sa aton Dios nga dapat ang aton pagsimba sa Dios gid lamang. Sa ikaduhang hari 23-24 ginpahalin ni Haring Josias ang mga espiritista, ang mga manugbolong, ang may mga habak biblical na mabasa ninyo kung may mga Bible kamo tira sa inyo panimalay. Kag amo inang bilang Katoliko nga wala nato nabalaan nga ina gali nga ma-practices, may official gid nga tudlo ang simbahan nga nagadumili sina. Gani ang natabo sa aton pamilya nangin contaminate kita, generational spirits nga naga-atake sa aton. Subong ang status ko subong, focus na lang ako sa teaching sa simbahan kag sa mga sakramento sang simbahan. Sa totoo lang mga utod, siling ko sa una, may power ko sa una, may gahom ko sa una kay nagapamulong ko albularyo ko. Subong ko lang na apresyar, wala gito yagali sa kumingking sa gahom nga ara sa santos nga Eucharistia. Kay sa santos nga Eucharistia, lawas ni Kristo nga ato na ginabaton. Wala naghambal si Kristo nga kadto ka sa albularyo kag mapahaplas ka sang lana sang lubi. So muna nga mga utod ko nga mga albularyo, wala ko directly personally nagapakalain sa inyo kundi kita tanan palangga kita sang Dios, kagusto kita sang Dios nga maluwas. Gani tun-an naton ang simbahan. Kay ang simbahan instrumento sang Dios sa aton kaluwasan. Kay si Ginoong Jesucristo ang principal cause of salvation kag ang simbahan gihimo niya instrumental cause of salvation nga man. unang Timoteo 3:15 ang simbahan
ang sadsaran sang kamatuoran. Gani kung ano ang mga panudlo sa aton simbahan, aton ini padaluman kag tun-an kay kabahin ini sang aton kaluwasan. Gani para sa akon mga listeners, dako-dako ang akon sala nga nahimo. Kay nga aman, isa kay gapangmulong ako sa una, ang pamangkot ano ang nagakalatabo sang akon mga pangbulong. Oo, naayo sila. Temporarily. Kay nga aman, sa ulihe, sa ila kabuhi, may mga epekto gid siya nga hindi mo maintindihan. Ang iban sa ila nagpalayo na gid gani sa simbahan, way na nagasimba. Kung maglain pa matiyag, makadto sa akon. Do naglain ng kuan sa ila pagtuo. Gani dako man ang asala no kay na-deceive mong tao. Pero sa mga utod, labi na gid sa mga padayon po sa mga practitioners sang mga albularyo, wala ginalain bala ang pagbulig. Pero ang guwa naton pareho kita sang gusto kita magpainom sang tubig sang tao nga ginauhaw. Amo nang kalimbawa nato na. Gusto kita magpainom sang tubig sang tao nga ginauhaw. Ang paghatag sang tubig hindi na sala. Ang problema, ang tubig nga atong ginahatag mahigko. Amo ina siya. Ang gahom bilang isa ka occult practitioners. Nagahatag ka sang kaayuhan sa tao nga uhaw sang kaayuhan. Pero sa likod sina ang ginahatag mo kaayuhan sila may kabaylo. Kag ang demonyo puwerte mag-deceive sa aton. Kay siling gani ni San Pablo, even si Satanas magpakaanghel sang kasanag agud nga tuntuhon ang mga tao kapatalangon. Kag may babala si San Pablo dira, kung may magkanto sa inyo, kung magpanudlo sa inyo sang liwan nga ebanghelyo sa amon ginatudlo, bisan pa isa ka anghel sa langit magpakita ka magtudlo sang lain sang among ginatudlo, sikwaya ina ngaman. Balana na ni San Pablo nga sa uli nga tiempo ang demonyo magpaka-anghel, magpaka-Dios, magpakita sa tao, i-deceive ang tao. So amo na, sir, may harap pa ka dugang. Do nagsobra na ako. Okay, Philippine Standard Time. We get exactly 49 minutes after 8 o'clock. Sa atong episode for today, A Day in the Life of an Albularyo or Faith Healer. Actually, ang atong episode subong is rated PG, parental guidance. Kay the reminder lang, we're not here meant to scare you or to mislead you, no? Kay nabalaan mo albularyo sa mga panyempo guro subong do again and again sa nasiling ko na because of the presence of the science and sa modernization, so do medyo ang mga millennials subong do way nagid ni idea regarding sa albularyo, no? So it's just a matter of facts and information that we'd like to share it with you. Anyway, a million thanks to our 1143 supporters na si Florida Oxeniola and family, Cecilia Javines, Sonia Ricudo, Hasmin Esparagosa and family, Cristina and Alberto Palermo, Hani and Rudy Apante, Queenie and Marvin Moncada, Annette Sevilla, and Marty Angelo Quebrar and family. Sa inyo tanan, madamo gid nga salamat. Salamat man sa mga various parishes sang different diocese, nga Diocese of San Carlos, Diocese of Kabangkalan, kag Diocese of Bacolod. Madamo gid nga salamat sa pagsuporta ninyo sa DYAF, most especially sa 40. Sir, Brother Peter, no? So, ano ang question ko lang, ano gid bala ang goal mo nga nakaabot ka sa sitwasyon mo subong? Salamat sa pamangkot. Ang pinaka-goal ko lang siguro, sir, tungkol sa mga naagyan ko bilang personal ko nga na-experience bilang albularyo is gusto ko man ang akon mga utod nga mga Katoliko nga ma-enlighten man sila about sini kay isa ini ka deceiving nga ginahimo sa aton kaaway para nga mapenetrate nila kita. Kag wala kita kabalo, ginaatake na kita nila spiritually. Tiyan mo na subong matingala ka. Palasimba man ko. Pirmi man ko gahatag ani abuloy sa simbahan. Pirmi man ko gahatag halad, tithings. Pero nga, ang amon pamilya, kagarot, wala insindihan sa mga anak. So it's a part of spiritual curse nga galuntad sa aton. Kaya ang demonyo, hindi niya magpakita sa imo nga
lain siya mapakita sa imo nami gid kuan sa imo ya view para nga ma-deceive kita. Kag ang pinaka-goal ko nga ginsiwalat ko ni sa kuan sa aton waragwagan sa aton mga tagpalamati nga gipabalo ko ni kay damor kita nagatuon, damor kita ang mapainsinti nato nga tao, madamo ang mga kalag ngang maluwas tungod nga mostly sa aton mga Katoliko kadamo sa aton mga superstitious beliefs. Sa liwat balikan nato na Catechism 21:11 ginbawal gid na sa Ginoo ya. Kay sala man namo kay siling sa aton sa sugo sa Dios sa second commandment, hindi ka sa Sibano pa hindi ka magbaton sang lain nga Dios luwas sa akon. Ti subong ang aton pagpati daw hati-hati na. So ang gawa sa akon sang una sa albularyo pa ko da dual sim. Garosaryo ko actually. Lawig-lawig ko magrosaryo. Ubuson ko ng 20 mystery. And then pero may rosarito ako. Pero ang habak ko di sa hawak damo man. Musilingon ang kun aton lang taon ya daw dual sim ko yan sang una. Kay kundi mag-epekto ang rosarito, may habak pa nga backup ang munang natabo sa akon sang una. Pero amo na sa mga nagatuon ako sang Bible, dako man nga bulig ba sa akon ang pagka-CFD ko sang nagtuon ako. Sa liwat balikan naton kung may mga Bible ko dira mga utod, ang habak hindi gid ni isang Dios kagin silutan pa gan isang Dios ang nagaangkon sina. Ikaduhang hari 23-24 kun ara da sa inyo mga kuan basahan nyo gid. Ibawal gid ni isang Ginoo. Kag ang mga sa una sir sang albularyo ko kabalo na ko ya magpakot. Ang pasyente na uyatan ko lang na ang pulso niya, mabalaan ko na kung anong ginabatsyag niya. So may connection. Nadula lang to tanan nga kasarang ko sang during nga nag-renounce ko. Nagsiro to tanan sa akon. Wala hindi ko na bisa maghikap-hikap po sa imo pulso bang way na ko sang may makita kang mga batsyag wala na kay nga aman. Dako ang bulig sang simbahan sa akon. Ang pag-renounce ko, ang pag-break sang pare sang cell and consecration ng link and bandages tungod sa akon katigulangan nga amo man nga practitioners ti siling sang Ginoo silutan ko tubtob sa ikapatan nga kaliwatan ang tanan nga mga nagahimo sini ti imagine lolo ko to ya ari pa ko sa ikon generation ti grabe ang silot nga mabaton ko gali kag sa mga kun pangasawa ko sa mga pamilya ko pagali ang curse nga ginatawag ti hindi malikawan nga may ara kita sina amo na gani nga need naton ang ministry sang simbahan nila binagi sa Ministry of Healing Exorcism may proseso sila dira palapit kita kag kun wala man sa aton mga parokya kadto kita kun pisal renounce i-renounce aton ang tanan naton nga superstitious beliefs kay amo nang nagapadugay sang grasya nga tingala kita nga abi naton ang Dios bungol sa aton ginapangayo pero ang naga-block sa aton ang aton mga occult practices kay hindi mamati ang Dios sa tao nga makasasala. Amo na nga need naton limpyuhan ang aton kaugalingon mabalik kita sa Dios sa ano nga paagi mangumpisal kita. Kag to sure nga ang aton pamilya mahilway sa mga generational curse nga halin pa sa aton mga katigulangan renounce break in cell and consecration link and bandages ara na sa book ni Father Sikia dako gid nga bulig sang adlaw nga nag-renounce ko upod sa akon mama hindi ko ma-explain ang kamag-an sang akon nabatyagan sa akon lawas nga pamatyagan ko daw may isa ka butang ginkuha sa akon nga perti kabugat nagulpi lang mag-an ang akon lawas kag sang una sir nanotaran ko na mainito na akon ulo gamay lang istorya kapin pa ko may mga istorya nga daw against sa akon gainit na dayon nainit na ulo daw nagahambal ako na sang hindi amo dason mauli ginhambal ko to man ti kon iya na sang Ginoo ang aton ginadala hindi kita mainito ng aton ulo dapat iya mapabusanon kita kay amo nang bertud sa pagkamatudtuod nga Kristiyano isa na sa nakita ko sang una sa nakakas ato tanan sa akon sang nag-renounce ako tanan habak nga lana orasyon tanan gin-renounce ko sa gin-surrender ko sa simbahan kag nangako ako siling ko sugod subong ang akon i-promote ang pagtulun-an na sa simbahan hindi na ang akon kaugalingon nga pagtulun-an nga amo na siya nga sa mga utod naton nga nagapabilin dira nagapalapit pa sa mga faith healers ang tudtuon nga makaayo sa aton ang paghinulsol sa aton mga sala isa ka kontekst sa Bible nga siling Ginoong Hesukristo lakat ka kag napatawad so ang pagpatawad gali nagahatag sang kaayohan man sang tao
Gani amo na nga palapit kita sang sacraments of sang confession, makumpisal kita kag ang Eucharistia. Kay mostly sa aton mga kauturan damo habak, damo sa mga mortal sin nga nahimo. Pero actually wala na sila kabalo nga mortal sin na. Nga ang pagkuan sila di kay simpre isa na isa ka kuan sa pag-deceive sila. So amo pa na nagauna gani linya sa pagkalawat. Musti sa aton, mapareho sa akon sa una. Ako gid una gihimo sina. Kung magmisa gani ang pare, ako ginauna-una linya kay mga lawat. Pero damo-damo gali ko sa mga practices niya. Supak sa aton simbahan. Sige, sir. Okay. So, pasalamatan naton ang atong FE viewers. Madamo gid nga salamat. First and foremost kay Ma'am Laarni Natal Balinas, no? So, watching with you ko, no? So, thank you man sa Ma'am Apple, ha? Thank you gid kay tungod sa imo. We had our special guest for this episode. Madamo gid nga salamat Ma'am Nilita Jorlene Licardo, Sir Bodik Ricafort, Ma'am Janet Aguilar, John Corbs, Ronelia Hilado Cantiga, kag si John Paul Ruby, tapos si Ma'am Carmen Calzado Capitle, kag Angelina Galvan, and Erica Quizon Flores. Kag kay Ma'am Judith Flores, madamo gid nga salamat. Sir, 1 minute na lang. 1 minute. Kalabo sa gid kita sa panahon. Any advices lang sa atong listeners? Sige, ang ma-advise ko lang sa mga listeners, labi na gid sa mga utod na kon nga padayon pag mga practitioners, mamati kita sang katikisim sang simbahan. Wala na sang iban nga ginbilin ang Dios sa aton nga aton sulundan sang aton tutuod nga kaluwasan ang simbahan ang ginbilin niya sa aton. Ti ang nasulat nila sa Bible kung paano naton tumanon ina, pero ara ang simbahan nga naga-guide sa aton. Kani sunod sa aton katikisim, mamati kita sa mga padudlo sa simbahan kay ang gintugot sa simbahan gintugot na sang Dios, kag ang gidumili sang simbahan gidumili man na sang Dios. Gani kabay pa hindi na kita magtalang kung ano pa nga iban nga mga source of healing ang aton ginapangita. Isa lang ang nagatudtod nga nagapayo si Ginoong Jesucristo, kag ara ina sa santos nga Eucharistia, wala na sa iban pa. Gani kon so kay kagamay gid sa aton time, no, kag salamat gid sa gyapon nga kabay pa ini nga at testimony na kun makabukas man sa madamo nga tagipusoon sa mga kauturan nato nga Katoliko. Hindi magkusiling nga expert na gid ko ha, kundi ululopod kita magtuon, kag ululopod kita nga makahibalo sang kamatuoran. Sa Oseas 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo madala sa mga maling aral at walang kabuluhang pandaraya ng tao. So muna kay siling gani sa isa ka pop, no, I think isa ka pop, little knowledge is dangerous. Di amo na. Dapat ang ato niya pagtuo mangin authentic. Hindi kita mangin fanatic. Ha? Sabi na gid sa mga utod naton. Sige lang, talakayo naton sa dason naton nga mga episodes. So damo-damo pa. Maparto kita. But anyway, in behalf ni AF Padre Kaka sang 40, madamo gid nga salamat Brother Peter Plagero. Sir, thank you gid. So happy weekend na lang gid sa aton nga mga listeners and viewers. Madamo gid nga salamat sa inyo pag view and being with us on our Friday episode sang 40. So happy weekend lang gid sa tanan, no? For those nga nakabaton sa ilang sweldo, please save for the rainy days. May pabalo na lang ako sa inyo before we're going to enjoy the weekend. Attitude is better than profession. Again, attitude is better than profession. Many people are educated but not totally mannered. So, kulabo sa gid kita sa atong panahon. Again, madamo gid nga salamat. Padayon lang gid sa pag-view sa inyo sa FB Live, DYAF 1143, CMN Bacolod, Diocese of Bacolod. Kag sa atong nga website and online radio platform, bacoloddiocese.org/DYAF. Kay Katoliko ako, DYAF 1143 ang radyo ko. So, madamot gid nga salamat in behalf of AF
Padre Kaka. Ako si Ka-AF Alan Hiponia kag ini ang 40. DYAF 1143 CMN Bacolod, ang nagaisahanon ng Radyo Katoliko sang Diocese sang Bacolod. Diri ka na sa Radyo Katoliko. Kay Katoliko ako, DYAF 1143, ang radyo ko. Brought to you by Colegio San Agustin Bacolod, Motolite, Pangmatagalan, and Saint Scholastica's Academy Bacolod. Ang 40, mabatian alas 8, tubtob alas 8:40 sang aga. Lunes, tubtob Biyernes. 40 minutos na pagpaambitanay sang kabuhi, sang simbahan kag sang sosyudad. Bantayan ini alas 8, tubtob alas 8:40 sang aga. Lunes, tubtob Biyernes. Ang 40.